Atensyon mga Filipino senior citizens, narito na ang pinaka-latest na update para sa benepisyo, programa at iba pang handog ng gobyerno. Pakinggan po natin ang NCSC para ito sa inyo mga senior citizen. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, pakinggan po natin mga lolo at lola ang NCSC dahil ilalatag po ang benepisyo, mga bagong programa at mga handog po ng gobyerno para sa inyo. Mamaya-maya tatalakayan natin at pakikinggan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Eto na nga po, no? Hindi na natin patatagalin. Pakinggan po natin ang pinakabagong pahayag ng NCSC sa pamamagitan po ng OIC Chairman na si Dr. Mary Jane Loreche. Hinggil po sa mga bagong benepisyo, bagong programa at bagong handog ng gobyerno para sa inyo mga seniors. Kasi kung titingnan po natin, ang mandato ng komisyon is really to make sure and ensure the welfare and rights, the benefits of the seniors are well protected. At ito ay naiiba sa ibang mga ahensya sa kadahilanan. Holistic ang approach natin. So hindi lang siya tungkol sa ekonomiya na ibibigay natin na tulong, kundi yung pangkalusugan at kanilang pangkabuhayan. We want to bring dignity to a happy, healthy, aging person. Titingnan po natin yung programa na tinatawag nating community-based care centers. Heto ay ugnayan natin sa local government units at heto ang nagpapakita talaga sa whole of government, whole of nation approach. Lahat po ng ahensya ng ating national government, ang lahat ng programa kagaya ng pangkalusugan under the Department of Health or livelihood opportunities under DOLE and TESDA, yan po ay nakasaad sa ating programa. Pangalawang aspeto sa kanilang mga programs na meron tayo ay yung ating implementasyon ng expanded centenarian cash gift na ginawa sa Malacanang nitong February 26, no less than with the President himself. Yes. May ugnayan tayo sa PhilHealth at saka sa Department of Health. Like ang Department of Health, meron silang elderly care programs. So ang PhilHealth naman, meron silang e-consulta. Subalit, pinapalawig natin yan by continuously, in discussion and dialogue with them na ipagpalawig pa natin yung mga programang pangkalusugan. For example, as a senior citizen, we call them the geriatric syndrome. So sa paningin, sa pandinig, sa kanilang movement, kailangan nating palawigin ang coverage ng PhilHealth para sa ating mga nakatatanda. Ang sabi sa atin ng Pangulo ay kailangan parte pa ang mga nakatatanda nation building. So kaya yan, may ugnayan tayo with TESDA. We just had a MOA signing with Secretary Benitez para gumawa tayo ng mga modules and trainings specifically anchoring on number one, on their capability at interests. Pangalawa, with DOT Secretary Frasco, we are going to have our MOA signing very soon for tourism-rich destination areas, opportunities for the seniors. Alam mo, pagkadating sa ibang bansa, ang mga nakatatanda na sa mga tourist destinations, what about the Philippines? What if we put them there? Hindi ba't nakakatuwa? Alam na alam nila yung history, cultural heritages. Alam mo, itong Magna Carta for Senior Citizens is an omnibus guideline. Titingnan natin, merong Magna Carta for healthcare workers, Magna Carta for women and children, but none for the seniors. So yan ay nakaumang na. Tapos na po, may isinusulong na yan ng ating mga party list congressman, no, sa ating senior citizens. At yan ay nandyan na sa atin sa Senado. So we're looking forward to the next opening of the session na matutukan yan. At pangalawang malapit sa puso ko ay yung violence against older persons. Alam nyo naman na kailangan pangalagaan natin sila by all means. Kasi kung titingnan mo, culturally speaking, mahal natin ang mga nakatatanda. So we become very silent about it. So it's a silent disease in the society na gusto nating ma-address. So we want that out in the open so that we'll be able to help them. So pag may nakakarating sa atin ng mga balita na ganyan, ang ating pong legal team, pinupuntahan po nila yan. They have to check on the validity and veracity of what is happening. And then tinutulungan natin ito na mailagak sa PNP
at saka sa mga kaukulang mga ahensya ng gobyerno upang ito ay ma-address. Pagdating sa violence against older persons, nalalaman na lang natin sa ibang tao yon. Pero for other na mga needs ng mga seniors na gusto nilang itanong o kaya naman gusto nilang i-clarify, we have hotlines. Our regional offices have contact numbers and contact persons. So, madali lang talaga kaming maabot ng ating mga kababayan. We want to congratulate actually ang ating mga local government units kasi these are LGU-driven activities. So meron tayo sa Mualboal, meron din tayo sa Cabatuan. No? Mualboal is in Cebu province. That's a tourist destination. If you wanna do the sardine run, doon yon. So pag pinuntahan, surfing nandun. So sa Cabatuan, Iloilo meron tayo. So yung mga simbahan naman natin, napakaganda doon. Pangatlo ay meron tayo sa Malaybalay City in the province of Bukidnon. Pang-apat natin ay yung tinatawag natin nandun naman sa Kidapawan, sa Cotabato naman yon. At ang panglima na pinaka-most recent ay yung sa Zamboanguita, Negros Oriental. But we have upcoming, right immediately after the elections, meron tayo sa Los Baños, sa Daet, Camarines Norte, dalawa sa Bohol, sa Ubay at sa Mabini. So, yan po sila. So, medyo magiging marami sila, lalong-lalo na as pinapalawig natin yung programa ng national government. So, nung una naming payout na ginawa doon sa Malacanang, for that first payout namin kasama sa iba't ibang parte ng Pilipinas, we were able to serve 7,032 beneficiaries, amounting to 76,610,000. We were able to have 100% utilization for that particular payout. Nitong second batch na sinimulan naman natin nitong March at nagtapos kahapon noong April 30, meron na tayong na-serve na 23,341. At nakapaglabas na po tayo ng pondong 247,090,000. Ang ultimate goal talaga natin ay we would be able to bring it down to the barangay level. So dahil nga may kakulangan din naman tayo in terms of financing and yung ating manpower, pero eventually lalawig talaga yan siya. And the caravan of services does not really mean na kailangan may ikang sentro doon. So during payouts nga namin, kung kunyari doon yung aming venue, meron tayong pagbibigay doon ng tulong on health and wellness, all the other services. And this is in collaboration with the various national government agencies. So we have a relationship right now with the ICT. Kasi gusto natin na them being the lead agency for technology, we want them to partner with us. At may initial na usapan na kami. Meron silang 9.5 million already in their registry na mga senior citizens. And NCSC, based on our registry, kasama under the PSA na data, there's 12 million. So we want to be able to connect the dot between what they have, what we have, so that we'll come up with one registry really that will put in lahat ng senior citizens at alam natin yung basic data na kailangan natin. Mostly on their health profiles, kailangan natin yun. Because it gives and helps the LGUs craft their programs for their maintenance medications at yung mga programa natin sa pangkalusugan. Meron kaming partnership with COMELEC. Meron silang early voting hour program. So gusto kong i-teach in ulit yon. From 5 a.m. to 7 a.m., pwede silang iwas-siksikan. Doon sila mauuna. Handa na ang polling places natin sa buong Pilipinas, kasama ang piling malls. So on top of that, we have just heard the good news. Unahan ko na si COMELEC, si Chair Garcia. Meron yatang magandang balita silang ilalabas tungkol sa logistics, no? That is something we have to look forward to. Mukhang may libreng mga sakay yung ating mga botante pagdating ng araw ng halalan. Yan po no, mga lolo at lola, kumpleto nyo pong napapakinggan na ang mga benepisyo, mga bagong programa at bagong handog ng gobyerno para po sa inyo mga nakakatanda. Kaya sana naman po ay naramdaman nyo yan at sana naman po ay paabot yan sa inyo at napakinabangan nyo po, lahat po ay nakinabang sa mga programang yan. Kaya naman mga lolo at lola, ano po yung reaction sa balitang ito? Kayo ba ay nakaramdam ng mga nasabing binanggit na mga programa at benepisyo? Napakinabangan nyo ba ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano. At pag-uusapan natin ang mamahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe,
dito sa aking YouTube channel. Maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Okay, follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Tipawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.